Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Sa kalakaran ng mundo, sadyang nauuna ang sarili o sariling interes. Ang unang tanong ng mga makamundo, ano bang makukuha ko dyan? Ano bang mapapala ko dyan? Sa halip na, ano bang maitutulong ko? Paano ako makikibahagi? Kaya ang panawagan niyang, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Ay mga kautosang naisabuhay na ni Kristo. Panalangin ang nagpayaman sa kaniyang relasyon sa Ama. Dito siya nagmumula para maging handang ipagkaloob ang kanyang sarili sa mundong salungat sa plano ng Diyos. Hindi ito hungkag na panawagan. Jesus walks the talk. Itinuturo at ipinakikita kung paano maisasagawa isang tunay na huwaran ng buhay espiritual.